Matapos ang pagkamatay ng katawan ni Hulkenberg ay ngayon na i-review na natin ang chapter 405 o ang episode 66 ng ating Dark Continent series ay sa wakas masasaksihan na natin ang katotohanan patungkol sa Hisoka na nakita ng CU family. Pati na ang gagawing pagkilos ni Nobunaga na muling susulong sa hideout ng Hailey, ang posibleng traidor at marami pang ibang mga kaibigan ng ating masasaksihan sa videong to. Kaya naman, this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamakat ng ating chapter ngayon ay performance at nagsimula eksena dito kay Hisoka na nasa casino na sabing isa pa. Nasabi naman itong isang matandang babae na 'di ba ang poker ay nilalaro na may 5 card. Nasabi naman itong isa na hindi, Square X kasi ang laro na ito na gumagamit daw ng multiple decks at specifically Square 3 daw ang nilalaro nila ngayon. Na kung makakuha raw ito ng duplicate o kaparehong card ay mapapa-increase daw nito ang hand size o pagkakaroon ng combination of cards na magpapalaki raw sa value ng card na nasa kamay nito. Na kung mananalo daw itong babae, ay ang taya raw nito ay masiset sa kung ilang one more o isa pang card ang na-claim nito. Pero hindi raw ito pwedeng mag-fold o isurrender ang baraha o di kaya mag-pass. Kaya kilala rin daw ang laro na ito na Go to Heaven. Na dahil dito ay marami rin daw siyang nakita mga na-bankrupt. Matapos niyan ay may kita naman na inilatag na ni Hisoka ang kanyang baraha. Kasunod niyan ay may kita pa rito ang iba pang sites ng casino na kung saan ay naglaro din si Hisoka dito sa slot machine at nakakuha ng 777. Habang sa kanyang isipan na naglalakad siya ngayon mga kaibigan ay sabi niya na nung narinig niya raw ang tungkol sa pag-exterminate sa mga Chimera Ants ay di raw siya na turn on kasi mga langgam lang daw yun. At ang matinding pagbulusok din daw ng aura na naramdaman niya nang makailang beses daw rito ay nagpa-turn off daw sa kanya nung nalaman niya na mula raw pala ito sa isang ability na naging posible lamang gamit ang grupo ng tao sa tulong na rin ng Nenbeast. Kaya masasabi niya na normal lang daw pala talaga siya na tao. Hindi raw siya interesado sa mga kalaswaan kasama ang mga grupo ng tao at hindi rin daw siya na-turn on. Isa lang daw siyang tao na gusto lang daw talaga na makasama ang isang tao one-on-one upang magmahalan daw sila hanggang sa kamatayan. Na nakakalungkot naman daw yan pero ayos lang naman daw kasi nandiyan lang naman daw palagi ang solitaire na laro. At habang may kita si Hisoka na naglalakad ay sa isang sulok naman ay may kita ang taong nagtatago at ang taong yan ay si Hisoka din mga kaibigan. Pero ang Hisoka na ito ay ang Hisoka na pinapunta ni Henry dito sa Tier 1. Nasabi pa rito sa kanyang isipan na grabe, hindi ko inaasahan na may kita ko siya rito sa Tier 1 VIP Casino na hindi naman daw ata siguro isang peking Hisoka rin daw ang kanya nakita ngayon. Matapos ang eksenang yan ay pinakita naman ang isang flashback na kung saan ay tanong rito ni Bonolenov kay Chrollo na wikang gusto mo ba akong mag-transform bilang si Hisoka? Nasagot ni Chrollo na oo, na pumunta ka roon sa kung nasan ang mga mafia na sigurado akong lalapit sila sa'yo at papupuntahin ka sa mas magandang rooms dito sa Black Whale. Tanong naman ni Bonolenov na bakit? Paliwanag naman ni Chrollo na para mapanatili raw ang balanse. Para raw kasi sa mafia, sila ni Hisoka at itong Phantom Troop ay mga wild cards daw nila na ang kanilang paglalakad o pagro-roam dito ng malaya sa kanilang teritoryo ay nagpapatakot daw sa mga mafia. Pero kung susubukan naman daw ng isa sa mga to na i-recruit sila ay maglilid daw talaga ito sa digmaan na masisira raw ang balanse. Isang pangyayaring hindi raw talaga gusto ng mga mafia. Kaya ang pinakasimpleng paraan daw para maiwasan ang pangyayaring yan ay ang hanapin daw si Hisoka at ipalayo ito sa Phantom Troop. Kasi unlike daw kay Hisoka, itong mga spiders ay mahirap daw i-contain ng mafia kasi grupo daw sila. Kaya sabi naman ni Bonolenov na ganun ba? So once na iisipin daw talaga ng mafia na siya si Hisoka ay mailalayo raw siya sa kanyang mga kasamahan o dito sa Phantom Troop. Kasi ang goal nga ng mafia ay ipapalayo si Hisoka as much as possible sa Phantom Troop. In which ay dahil dyan ay magiging malaya daw tuloy siya na mahanap ang tunay na Hisoka kasi ay mailalayo siya mga kaibigan sa kanyang mga kasamahan. Kaya sabi dito ni Chrollo na sa ganung paraan ay hindi rin daw makapag-effort pa ng gusto ang mafia since na sila na raw ang hahanap kay Hisoka. Although posibleng i-feature daw si Hisoka ng mga promoters dito dahil isa rong floor master si Hisoka sa Heaven's Arena. Matapos ang eksenang yan ay balik dito kay Bonolenov na nagpapanggap pala na si Hisoka ay inaalala niya ang sinabi sa kanya ni Chrollo na ang tunay daw na Hisoka ay posibleng nasa Tier 1 na raw na somewhere sa VIP area dahil sa inimbitahan daw ito ng prinsipe. Na once na makarating na raw si Bonolenov sa Tier 1 ay
dapat daw itong mag-ingat na di talaga makasalubong ang tunay na Hisoka. Kaya sabi rito ni Bonolenov na tama raw talaga si Hisoka. Pero sa tingin niya na di raw sinabihan ni Chrollo ang ibang miyembro ng Phantom Troop patungkol sa info na ito since na gusto raw ni Chrollo na hanapin si Hisoka ng mag-isa lang. Dagdag pa rito sa isipan ni Bonolenov habang inaalala niya ang sinabi ni Chrollo ay sinabihan din pala siya nito na kung makita raw ni Bonolenov si Hisoka ay dapat na mag-transform na raw ito sa ibang tao na at maghintay daw kay Chrollo kasi si Chrollo raw ang magdi-decide kung kailan o lalabanan ba raw nila ngayon si Hisoka. Nasabi naman ni Bonolenov sa kanyang isipan na ang kanyang ability ay di rin naman daw gaano kay useful laban kay Hisoka na hindi raw talaga siya makakapag-transform habang iniiwasan ng bungee gum ni Hisoka. At nang nakapasok na nga si Bonolenov sa isang bathroom mga kaibigan ay agad na siyang nag-transform dito at kinuha naman niya ang form ni Owl na nakita natin noon sa York New Arc na isa sa mga Shadow Beast. At dito na ipinaliwanag ang ability ni Bonolenov na yan mga kaibigan which is ang Transformation Metamorphosen. Isa raw ito sa mga abilities lamang ni Bonolenov na kung saan ay nakakapag-transform daw siya sa isang taong nakausap na ni Bonolenov in personal at na may maintain daw ni Bonolenov ang transformation equal daw sa kung gaano raw katagal na nakapag-spend ng time si Bonolenov dito sa taong kinopya niya ang appearance mga kaibigan. At wala rong limit sa body size na natatransform ni Bonolenov. Pero kung ang katawan ng kanyang tinake form ay mas maliit daw kaysa sa kanyang katawan ay the more naman daw na umiikli raw ang time na pwede niyang ma-maintain ang form na yan. Matapos niya ay ayon naman dito sa isipan ni Bonolenov na ang babaeng sumuntok raw sa kanyang sikmura noon ay nagpa-reveal daw sa kanyang inner voice. Kaya nalaman daw nito noon sa kung sino raw talaga siya. Kung kaya't pinatay niya raw ang babaeng yon. So pinatay niya pala si Lynch mga kaibigan. Nadagdag pa ni Bonolenov na hinayaan niya raw na mabuhay ang lalaking may IV drip noon na si Zakuro upang makapunta pa rin daw siya dito sa Tier 1 na sana ay di raw magiging problema sa kalaunan kung mahanap raw nila ang katawan ng babae na si Lynch na di naman daw siguro nila iisipin o ng mga mafia mga kaibigan na si Hisoka raw ang gumawa noon. Sabay pinakita rito ang flashback na kung saan ay tinanong nga ni Lynch si Bonolenov noon mga kaibigan base sa nakita natin sa nakaraang chapter na kung saan ay tinanong niya ito kung si Hisoka ba raw talaga siya na sa pagsuntok ni Lynch ay lumabas pala talaga ang inner voice ni Bonolenov na sabing hindi ako si Hisoka na nagpapanggap lang daw ito. Na matapos niyan ay bumagsak na si Lynch noon pero sa isipan naman ni Bonolenov ay sabi niya na ang boses na yon na nalaman daw nila ngayon na hindi raw pala siya si Hisoka na baka ay narinig daw nila ang kanyang inner voice kanina. Subalit nagsalita naman si Zakuro dito na sabing ikaw ba si Hisoka? Kaya napasabi naman dito noon si Bonolenov na parang di mo pala ako narinig Na sa kanyang isipan ay sabi naman ni Bonolenov na ang nakakarinig lang daw pala sa kanyang inner voice ay ang user ng technique at ang tinamaan ng suntok. Matapos ng eksena niyan ay binatukan na ni Bonolenov si Zakuro at nahimatay ito mga kaibigan. Pero nung nahimatay pala ito ay nag-transform pala si Bonolenov bilang si Zakuro at nagpanggap siya dito sa harapan ni Lynch na nagising na mga kaibigan. Na kung saan ay tinanong niya pala si Lynch kung okay lang ba raw ito. Nasabi pa rito ni Bonolenov na ang lalaki raw kanina ay si Hisoka raw pala talaga. Subalit sabi naman ni Lynch na hindi. Isa siyang peke. Natanong ko na kanina ang kanyang katawan. Tinitrick niya lang tayo ngayon na mula raw sa Hailey ang taong yon or sa Phantom Troop. Either way ay hindi na raw yun makakatakas sa kanila. Na i-inform daw niya si Hendrik na ipaprioritize daw ang paghunt sa taong yun na nagpapanggap na si Hisoka. Na nasabi yan ni Lynch ay dito na nagsalita si Bonolenov na ganun ba? Ang sama naman yan. Na matapos yan ay pinatay na pala ni Bonolenov si Lynch mga kaibigan sa moment na yon nung nakumpirma na niya na nalaman nga talaga ni Lynch na nagpapanggap lang siya bilang si Hisoka. Inuchi matapos yan ay tinake form na raw pala niya ang appearance ni Lynch para i-trick naman ang lalaki raw may IV drip upang i-lead daw sila sa movie theater which is ang CU family na nagpunta noon sa movie theater para kausapin ang inaakala nilang si Hisoka. Nang sa ganun ay iisipin daw nila na ang pumatay kay Lynch ay hindi raw siya na namatay daw si Lynch nung naghiwalay na raw sila noon. Nagagana naman daw siguro ang kanyang ginawa ayon dito sa isipan ni Bonolenov. Kasi sa point of view raw ni Zakuro ay ang pagkamatay raw ni Lynch ay hindi naman daw masasabi nito na connected daw sa kanyang ginawa. Na kahit na makita pa raw nila ang bangkay ni Lynch sa kalaunan ay hindi naman daw siguro susulong ang mafia sa Tier 1 para patayin si Hisoka. Pero tatanungin niya raw si Chrollo na ang grupo raw sana ni Finks ang magdidil kay Hisoka. Na alam daw nilang lahat na nasaktan daw talaga si Chrollo sa pagkamatay
pagkamatay ni na Shalnak at Cortopi, na nagpapanggap lang daw si Krollo ngayon na ayos lang daw ito kasi alam din naman daw ni Krollo na alam nilang lahat ng mga miyembro ng Phantom Troop na nasasaktan daw siya, na alam daw ng lahat na gusto raw na isettle ni Krollo ang lahat ng mag-isa lang, at ang treasure daw na hinahanap o gustong kunin raw ni Krollo dito sa loob ng ship ay may ability raw na kinakailangan daw nito na gamitin para mapatay niya raw talaga si Hisoka. Kaya ang lahat daw sa kanila ay nagpaunahan daw na mapatay si Hisoka bago pa raw mahanap ni Krollo si Hisoka mismo, mga kaibigan. Ayon pa kay Bunolenov na naiintindihan daw niya si Krollo sa kung bakit pinanatili pa rin daw ni Krollo vacant ang number 9 spot, which is ang numero ni Pakunoda, mga kaibigan, na sana ay si Hisoka na raw ang huling papatay nila para magsara na raw ang curtain dito sa kanilang performance in a symbolical way, mga kaibigan. Matapos ang eksena ngayon ay may kita naman dito ang lalaki sa isang screen na ayon dito sa nagsasalita na it's been a year na raw since ang pangyayaring brutal na pagpatay kay Mr. Riz North, na ang chairman daw ng Mom's Help, isang charity foundation na dedicated daw sa pagtulong sa mga bata, at hanggang ngayon ay wala parang suspect na nahuhuli. At sa araw na ito ay muli raw nilang titignan ang mga nagawa ni Mr. Riz North at magbigay raw ng respeto dito kasi marami raw ang nagdidemand ngayon sa pagkilala sa pumatay daw talaga kay Mr. Riz North. Habang nagsasalita dyan ng reporter, mga kaibigan, ay may kita naman si Krollo na naglalakad at maririnig din dito ang iba't ibang komento ng mga tao patungkol sa ibinalita rito sa screen. Matapos ang eksena niyan ay dito naman sa hideout ng Char family, maririnig naman si Wang na tanong nito na may gusto kang malaman. Nasagot naman ni Nobunaga na oo, na lahat kayo ay matagal nyo nang kilala ang Hailey, diba? Nasagot naman ni Tajao na hindi, pero sabi naman ni Wang na ang boss raw ng Hailey ay bago pa raw nag-take over sa previous boss nito. Nasabi naman ni Nobunaga na ganun ba? Kaya pala mahirap na i-predict ang kanilang mga pinag-iisip ngayon. Nasagot naman ni Wang na siguro yan daw ang rason. Nasabi naman ni Nobunaga na kung di raw mga functional daw talaga ng mafia family ang Hailey, ay mahirap daw talagang mapansin na may kakaiba raw sa mga to. Natanong naman ni Wang na ano bang ibig mong sabihin dito, in which ay sagot naman ni Nobunaga na yun lang, na ang Hailey ba raw talaga ang nasa ship ngayon, na ano raw kaya sa tingin nila. Nagtinginan naman dito sina Tajao at Wang, na pangiting sabi naman ni Tajao na magandang idea daw yan, na kung di raw talaga mga Hailey ang nandirito ngayon sa ship, then sino raw pala talaga ang mga to. Nadadag pa ni Wang na may nangyari raw noong opisyal na succession ceremony, na isang ceremony, mga kaibigan, sa pagpapalit sa boss ng Hailey, at dumalo pa raw noon ang kanilang boss, at kahit sila ay dumalo din daw sa ceremony yon. Pero kung ang gusto rong ipahiwatig ni Nobunaga na ang previous boss daw ng Hailey ay posibleng minanipula gamit ang Nen at pinatay, ay na nagsasalita pa si Wang ay tanong naman ni Finks na ano ba raw klase ng tao itong current boss ng Hailey. Nasagot naman ni Wang na ang current boss ay isa raw young woman na ang pangalan ay si Morena Prudo, isang royal descendant daw na walang right sa trono ng Kakin, na ang titulo raw kasi ng mafia boss ay binibigay daw sa lahat ng mga may royal blood, pero wala raw itong mga authority sa trono ng Kakin. Kaya it's like na hindi raw talaga nila kilala si Morena, mga kaibigan. Nagaya raw sa sinabi nila na di raw sila gaanong ka-close ni Morena, kaya di raw nila alam kung ano raw talaga ang gusto nito, na mga Hailey ba raw talaga sila. Well, sa papel ay sila raw ay mga Hailey, pero di raw talaga nila alam kung ano raw ang layunin ng mga to ngayon. Na may nakuha ba raw clue si Nobunaga? Nasagot naman ni Nobunaga na wala raw talaga silang nahanap na concrete clue talaga, pero may nalaman daw silang ilang mga bagay nung nakipaglaban daw sila sa Hailey, na para bang ginagawa lang daw nila ang kanilang gusto, na na-prove daw nila yan nung bigla ang napakita raw sa kanila ang lalaking nakakadaan sa mga pader na napatay daw nila tuloy. Pero nung nagpunta raw kasi sila sa hideout ng Hailey ay nakita raw niya na organized daw ang mga to, at ang kanilang behavior ay nagpapakita raw na may nagli-lead daw talaga sa kanila, na ang leader daw nila ay ang siyang nagde-decide daw sa strategy, at ang mga specific ron tactics ay pinapagpaliban na lang daw nito sa bawat miyembro, na yan daw ang kanilang style bilang Phantom Troop, na ginagamit daw ng Hailey ang kaparehas daw na playbook sa kung paano sila kumikilos. Pero ang problema daw talaga dyan ay A, ano raw ang motivation ng Hailey, at B, ay anong klaseng utos daw ang kanilang ino-operate ngayon, na kung sinusubukan daw ng Hailey na durugin talaga ang ibang mafia families, well, nagme-make sense naman daw ang pagpatay nila sa mga family members ng Char at Siyu family, pero pinatay din daw kasi ng mga Hailey ang mga sibilyan. Kaya sagot naman ni Wang na walang nakakaalam, pero ang A, sa kung ano raw ang kanilang motivation, sa tingin niya ay may iba raw talagang motivation ang Hailey. Na sagot naman ni Nobunaga na exactly, sinusubukan daw talaga ngayon ng Hailey na durugin talaga ang lahat. Mga salitang napagulat naman kay Tajao na tanong nito na ang lahat. Paliwanag naman ni Nobunaga na oo, ang lahat ng nasa ship, pati na ang royal family, in other words, ang buong Kakin mismo, na dahil daw sa nasa loob ngayon sila ng ship at nakakulong ay naging magandang opportunity daw ito para sa Hailey. Pero pwede rin daw na may multiple motivations daw itong Hailey ngayon, na ang kapangyarihan daw na kinakailangan para mawasak o madurog ang lahat ay para naman daw makuha ang kapangyarihan na yan ay pinagpapatay daw ng Hailey ang lahat. Nadagdag pa ni Finks na ang paggamit
paggamit daw ng tao bilang sakripisyo para makakuha ng supernatural na kapangyarihan ay isa rong classic move. Nasabi naman ni Phaeton na pinaplano raw naman nila ng Hailey na patayin daw talaga ang lahat ng tao nung una pa. So gagamitin daw nila ang pagpatay ng mga tao bilang kondisyon sa isang makapangyarihan daw na Nen. Kaya sabi naman ni Tajo na teka, di ba masyadong matindi o napakabaliw ang idea na yan? Nasagot naman ni Finks na tama ka. Hindi na raw talaga ito normal. Kaya napasabi naman si Tajo na hindi lang daw ang Hailey, pero pati na raw si Nobunaga ay masasabi niyang baliw daw talaga na naisipan ng mga bagay na ito. Na ang pagkabuo raw sa kanila bilang mafia ay isang kabaliwan na raw nung una pa. Kaya importante raw talaga ang balanse at proud daw sila na sinusuportahan nila ang bansa kahit mula sila sa shadows mga kaibigan. Na ang isang digmaan ay ginagamit lang daw nila bilang huling paraan na para maisaayos daw ang lahat. Na ang mga sibilyan ay ang kanila rong customer na hindi raw talaga nila iniisip na mga targets ang mga to. Di naman nagsalita si Wang nang masabi yan ni Tajo, kaya dagdag pa ni Tajo na naiintindihan na raw niya na mukhang Hailey raw talaga silang tignan pero sa loob ay hindi raw sila ang Hailey na kilala nila. Na may pinagkaiba raw talaga ang Kakin Mafia sa iba. Sabay tinapos na niya ang kanyang salita na ang Char at CEO ay makikipag-cooperate daw dito kina Nobunaga, kaya nakikiusap raw siya na durugin daw ang Hailey. Sabay binuksan na niya ang kanyang secret door at dito na naghanda si Nobunaga na sabing kung ganon ay kaming tatlo na ang papasok at pupunta sa hideout. Nasabi naman ni Finks na pakisabi sa ibang kasamahan ko at kina Hindrig na patungo na kami sa hideout ng Hailey. Nasabi naman ni Wang na okay, magpapadala lang daw siya ng kanyang mga tauhan para sabihan sila. Subalit sa isipan pala ngayon ni Wang ay sabi niya na ano raw kaya ang gagawin. Nasabi pa niya sa kanyang sarili na Morena, may problema tayo. Na mahahanap ka ng mga taong to ng mas maaga. Na mas bumibilis daw ng gusto ang kanilang schedule. Pero baka gagamitin na raw nila ngayon ang kanilang Joker. So apparently, traitor pala si Kenny Wang mga kaibigan. Matapos niya sa sumunod naman na eksena ay may kita naman na nagsalita ngayon si Morena at sabi niya na ang funeral procession ni Halkenberg ay narinig niya raw na marami rang tao ang dadalo sa paghatid ni Halkenberg na isa raw yung perfect opportunity para sa kanila. Na ready na ba raw ito? Sagot naman ni Dogman na oo. Na sa tulong raw ng lahat ay nag-level up na raw siya. Naaamoy niya na raw at nalalaman kung ano ang Nen type ng isang tao kung ang taong yan ay maaamoy niya sa 5 meters away sa kanya. Na nalalaman daw niya kung natutunan ba raw ng isang taong yan ang Nen kung maaamoy na ito 2 meters away sa kanya. Na kung maaamoy naman daw niya ang kanilang ulo raw talaga ay maa-identify daw talaga niya ang taong to 100%. Nahahanapin daw talaga nila ang kinakailangan nilang tao. At ang nagsasalita ngayon mga kaibigan ay si Dogman na isang enhancer at nasa level 62 na. Kaya sabi naman ni Morena na kung mahahanap daw ni Dogman ang kanilang hinahanap talaga na tao ay isang green light na raw yan para sa kanila, ang simula na raw ng katapusan. Nasabi naman ni Bile na na-excite na raw siya ngayon, in which ay sabi naman ni Gelato na pero di naman daw sila sigurado kung sasali ba raw ang taong yan kung malalaman na nito ang kanilang goals. Nasabi naman ni Morena na tama ka. Nagagawin daw niya ang kanyang makakaya na mapapayes daw talaga nila ang i-recruit nilang tao. Kaya sabi naman ni Dogman na tara na paano raw niya ipapalam dito kay Morena kung nahanap na raw ni Sodom ang kanilang target. Nasabi naman ni Sodom na mananatili raw siya sa tabi ni Dogman, so ituro lang daw ni Dogman ang target at siya na raw ang bahala. Na ang kanyang ability na mag-kidnap ay may kondisyon daw na dapat ang kanilang kikidnapin ay di pa marunong o di pa alam ang tungkol sa Nen. Na kaya niya raw dalhin ang target dito ng mag-isa lang. Nasabi naman ni Dogman na okay. Tanong naman ni Fuconte kay Morena na kung nasa naman daw ang iba rito. Nasagot naman ni Morena na nagpapa-level up na raw sila sa processing section. Na gusto raw talaga nilang maghihinti kasi kay Hinrig. Matapos yan ay may kita nga rito mga kaibigan sa processing room itong tatlo na sina Tevelares, Diamond at Corol na parehas na nasa level 51 na mga kaibigan at ang kanilang aura ay mas bumubulusok pa ngayon. Nasabi nilang gaya raw sa sinabi ni Morena ay napakatindi raw pala talaga ang level 51 na oras na raw para mag-hunt ng mafia, kaya kikilos na raw sila. Habang balik naman dito kina Finks na pinapasok na ni Tajaw ay napansin naman ni Finks na may isa pang pinto sa unahan nila na nang binuksan ito ni Tajaw ay sinabihan na niya sina Finks na simula raw ngayon ay medyo magiging mahirap na raw ang lahat. Kung kaya't nang binuksan na ni Tajaw ang pinto ay may kita naman ang reaksyon nitong tatlo mga kaibigan na di makapaniwala. So ano kaya ang nakita nila dito? At grabe, mas tumitindi na ang mga kaganapan kasi parang ang lahat ay unti-unti nang magmi-meet sa upper tiers mga kaibigan. So panibagong gulo ang mangyayari talaga dito sa upper tiers sa kalaunan. At malalaman natin ang susunod na mangyayari sa susunod na chapter na kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kaya nag-get a like, subscribe, and follow na rin sa bagong FB page natin for more updates and videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.